Sa paggawa ng mabutit masama, alin ang pipiliin? Papayag ka bang sarili ay sirain? Mapagbigyan lang ang mga sariling bitihin? Mga kaibigan, narito at ating pakinggan ang naging karanasan ni Aniseta sa ating dulang sa kanyang panahon. Buwisit na buhay ito. Wala na pagbabago. Puro na lang problema. Lahat na lang problema. Ano ba yan? Oh! Teta, ano ba nangyayari sa'yo? Bakit mo binabalibag yung mga gamit natin? Nakakahiya sa mga Wala akong pakialam sa kanila. Ikaw ang dapat na mahiya sa ginagawa mo. Ano? Naturingan kang pulis. Wala kang ginagawa para mabuhay tayo ng marangya. Ano ba ibig mo sabihin? Anong ibig ko sabihin? Roger naman, tumanda ka sa pagiging pulis pero hanggang ngayon wala pa rin tayong sariling bahay. Nangungupahan pa rin tayo. Kumakalam pa rin yung mga sigmura natin. Talo ka pa nung ilan mo kasama sa trabaho. Sila meron ng bahay, may sasakyan, at sagana yung pamilya sa pagkain. Samantalang tayo, dilat na ang mata sa gutom. Ano bang ginagawa mo? Pasensya ka na. Oo nga, malaki na dagdag sa sweldo ko bilang pulis. Pero kinakapos pa rin tayo. Dahil sa dami ng gastusin natin dito sa bahay. May mga binabayaran pa tayong loans. Kasi hindi ka gumagawa ng paraan. Abay, dumiskarte ka naman para makaranas kami ng ginawa sa buhay. Huwag mong hayaang mamatay kami sa gutom ng mga anak mo! May katwiran ng misis mo, Roger. At naunawaan ko siya. Kahit naman sino sigurong asawa, iinit ang ulo kapag nakakaranas ng gutom. Ano naman ang gagawin ko, Marco? Kulang naman talaga ang sinasahod natin dito. Mali. Anong mali? Hindi mo dapat naasahan ang sweldo lang natin. Dapat dumiskarte ka rin. Madali lang naman kumita ng pera kung gugustuhin mo eh. Parang diskarte. Pare naman, ano ko ba? Para ka naman nabuhay pa noong unang panahon. Kumana ka sa labas. Huh? Mangingi ka sa mga pasugalan. Yung mga driver ng jeep, kahit sino. Kahit yung mga nagtitinda ng sigarilyo sa bangketa, hingan mo, kahit prosti. Kalakaran na yun ngayon. Pare, hindi ko kaya eh. Oh, Hindi kaya ng konsyensya ko. naku, bakit naman? Willing naman sila magbigay eh. Basta't huwag mo lang silang pakikialaman sa hanap buhay nila. Kaya hindi ako nagtataka kung bakit hanggang ngayon mababa pa rin ang rango mo eh. Pare, tatanungin kita, ano bang mahalaga sa'yo? Ang pamilya mo o ang prinsipyo mo? Magutom sila o mabuhay ng masagana? Mamili ka. Sobrang traffic ngayon. Init pa ng panahon. Yung kotse yun, umarangkada na kahit naka-red pa ang traffic light. Tigil! Sir, bakit daw? Naka-red ang traffic light. Di mo nakita? Lisensya. Dali ho. Eto, sir. Ano ito? Sandaan. Pwede na ho ba yan? Ulo ka. Lisensya ang kailangan ko. Sir naman, nagmamadali ako. Pasensya ka na, sir. Pero hindi dahilan yan para lumabag ka sa batas trapiko.
Lisensya. Nasaan nanay mo? Umalis ho, kanina pa. Ha? Saan nagpunta? Maghahanap daw ng pera. Ang bayad kuryente at tubig. Baka daw kasi maputulan na tayo eh. Ganun ba? Sa isang linggo pa ang sweldo ko. Anak, Tay, pasensya na ha. pasensya ho saan? Dahil hindi ko maibigay sa inyo masaganang buhay dahil mahirap lang tayo. Tay naman, ayos lang ho yun. Ang importante, magkakasama tayo. Buti nga ho kahit ganun si inay. Mabunganga at panereklamo. Hindi kayo nag-isip na iwan siya. Hindi ko gagawin yun, anak. Dahil para sa akin, mahal ko ang inay mo. At naniniwala ako na ang taong nagmamahal ay taong laging nakakakita ng dahilan para sumaya. Masaya na ako kahit ganyan ang nanay mo. Dahil wala siyang sakit. Magkasama kami. Mahal ako at napalaki ka niya na isang napakabuting anak. Ah, Yun ang magagandang dahilan ko para mabuhay na masaya. grabe. Ibang klase ka talaga, Tay. The best ka talaga. Kaya lang anak, pagpasensyahan mo na kadalasan nadidelay ang pantuition mo sa school. Huwag niyo na akong isipin yun. Hayaan niyo, kapag nakapagtapos na po ako, tutulungan ko kayo ni nanay. Hindi naman kailangan anak. Ang importante, nagawa namin ang aming tungkulin bilang magulang mo. Oh, Sapat na yun sa akin. ang tatay talaga. Kaya proud ako sa iyo eh. Alam niyo ho ba, ipinagmamalaki ko kayo sa mga klase at kaibigan ko. Sabi ko sa kanila, maswerte ako dahil kayo ang naging tatay ko. Mabait na, napakabuti pang ama. At matinong alagad ng batas. Salamat, anak. Kaya naman lalo ako nagsisikap na mapangalagaan ang pangalan natin. Dahil alam ko na yun lang ang tanging may pamamana ko sa inyo. At hindi ako papayag na madungisan yun. Ay, lintik naman talaga oh. Bakit ngayon pa nag-overheat itong sasakyan ko? Kaya naman ako nagmamadali. Hirap na ito, baka ma-wrecker pa ang kotse ko. Ay, ito patay. May mobile na pulis. Brad, ano problema? Sir, nasiraan ho ako eh. Nag-overheat ang sasakyan ko. Ganun ba? Oo. Pag minamalas ka nga naman oh, baka malagasan ba ako ng pera nito? Andali lang yan. Tutulungan kita. Ho? Andali. Yeah. Ano? Kaya naman pala eh. Bakit sir? Ayan o, putol ang wiring mo. Ha? Nasa radiator mo. Kaya nag-overheat. O, ang kakabit ko. Sige ho. Sandali. Ito lang ito. Yan lang pala. Ayan, o. Ayan, ayos na. Subukan mo i-start. Oo. Ano? Sir, ayos na? Okay, umiikot na ang fan. Ay, sir, salamat ho. Ayos lang. Teka, etong pangmerienda nyo, pasensya na kayo dito. Ano ko ba? Ano ang ginawa ko? Hindi ako nagpapabayad. Oo. Kasaka, kasama to sa tungkulin ko bilang isang pulis. Ang magsilbi sa mga tulad nyo. Sir, ibang klase kayo. Huwag mo na isipin nyo. Sige na. Okay na yan sa sasakyan mo. Pwede ka nang bumiyahe. Salamat po. Sir, request lang. Ano request? Baka pakakantahin mo pa ako. Hindi ko gagawin yun. Sintonado ako. Hindi ko yun. Pwede ho bang magpa-picture?
Bakit? Basta ho, hanga kasi ako sa inyo eh. Sige na, sir. Eh, para akong artista nito. Sige, sige. Isa lang, ha? Okay, sir. Salamat. Ano yung pinagkakaguluhan niyo dyan? Roger, tingnan mo si Sargento Marco, oh. Sikat na sikat. Andito sa dyaryo. Huh? Bakit? Nasangkot sa hulidap. Kasama ng ilang pangkabaro natin. NBI ang dumali. Ganun ba? Sobra kasi yun eh. Kaya pala ang bilis yumaman. Dahil maraming milagrong ginagawa. Mabuti na lang. Hindi ako pabayag sa alok niya. Hindi, baka pati ako. Kasama niya makulong. Nayaya ka rin ah. Oo! Di bali na maghirap. Basta wag lang tayo masangkot sa ganito. O no, Roger, di ba? Totoo? Oo, tama kayo. Makontento tayo sa kung anong kinikita natin dito. Dahil kasama yon nang sumumpa tayo sa ating tungkulin bilang pulis. Ayan. Tapos na ako mag-review. Ready na ako para sa exam namin mamaya. Maylin! Oh, Maylin! Bakit kaya? Maylin! Debbie, bakit? Ano bang meron na nagmamadali ka? Tingnan mo to! Tingnan mo! Bakit ito iPad ko? Tingnan mo kung ano nandiyan sa Facebook ko. Viral na yan! Alin nga? Ayan nga! Tingnan mo! Anong... Isang pulis? Oo! Ang tatay ko to. Ang tatay ko. Oo, tatay mo nga yan, di ba? Siya yan. Isang matulunging pulis. Ang dami nag-comment at saka nag-like. Naku, lahat sila ang gaganda ng sinasabi. Sikat na ang tatay ko! Ang tatay ko! Sikat na ang tatay ko! Viral ngayon sa social media ang pulis na si Mang Roger. Matapos na i-upload ng isang netizen na si Patrick na kanyang tinulungan nang masiraan ang kanyang kotse sa kabaalang EDSA ng nakaraang araw. Ayon kay Patrick, kahanga-hanga di umano ang ginawa ng naturang pulis. Ala, Dahil maliban sa pagtulong, hindi rin tinanggap nito ang perang kanyang inaalok. anak! Lumabas din sa comment sa Facebook na marami pa siyang nagawang Dali, mabuti. alika! Halika Katulad rito! na lamang ng isang Panoorin mo driver ito, na oh. minsan ng kanyang Pakinggan mo. nahuli at sumubok na manuhol. Ngunit ito ay hindi tinanggap ng naturang pulis. Kami po ay magbabalik makalipat lamang ang ilang patalas pa. Ang tatay mo, Maylin! Laman ng mga balita ngayon! Alam ko, Nay. At proud na proud ako sa kanya. Ipinagmamalaki kong naging tatay ko siya. Ako, nagkamali ako. Malaki ang kasalanan ko sa tatay mo. Hindi ko nakita ang kabutihang ginagawa niya. Eto, Ang sarap. ayan. Yan, dyan sa bandang itaas. Ayan Nasa hilo Oo, pa rin. ayan. Roger, pasensya ka na ha. Lagi kitang binubungangaan. Kasi, Tama na. ah, Okay na yun. Naunawa naman kita eh. Wala sa akin yun. pero talaga hiyang-hiya ako sa iyo. Ay ngayon, pinagmamalaki kita. Taas noo ako naglalakad sa labas. At natutuwa ako sa mga papuring naririnig ko doon sa mga tao. Ginawa ko lang kung anong dapat, Aniseta. Mm. At siyempre, kayo ang inspirasyon ko para magawa ko lahat ng bagay na yun. Hayaan mo. Pangako. Hindi na ako magbubunga nga. Aalagaan na kita.
Mamasahihin kita gabi-gabi kung gusto mo. Basta, gagawin ko ang tungkulin ko bilang mabuting asawa sa iyo. Dahil sumumpa din naman ako sa harap ng altar, di ba? Na sa hirap at ginawa, tayo'y magsasama. Oh, ngayon ko lubusang naiisip yung sinabi ni Mylene. Nagaling daw sa iyo. Ano? Na ang taong nagmamahal ay taong laging nakakakita ng dahilan para siya ay sumaya. Sinabi ko yun? Oo! Kaya nga mula ngayon, lagi ko yung tatandaan. Palagi ako magiging masaya. Dahil mahal kita. Kayo ni Mylene. Salamat. Andiyan nga pala. Bukas, samahan mo ko, ha? Ha? Pati si Mylene. Bakit? Saan tayo pupunta? Sa Camp Crame. Ah. Bibigyan daw ako ng commendation dahil sa mga nagawa ko. At gusto ko, naroon kayo. Sa inyo ko iaalay yun. Salamat! Ay, pinagmamalaki kita. Ang gawang mabuti ay nagbubunga ng pawang kabutihan lang na iyong maipagmamalaki habang buhay. Sa kanyang panahon. Mga nagsigana, Lionel Benjamin, Jenaline de la Cruz, Theo Cruz, Maynard Landicho Jr., Susan Robles, at Rosana Villegas bilang Aniseta. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Buyar. Musical Scoring, Buboy Sanogan. Ito'y mula sa panulat ni Maynard Benoza Landicho Jr. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Robert Bobby Cruz. Sa kanya,